Kumusta po kayo? Dahil nangako po ako sa inyo na gagawa ako ng aking prediction tungkol sa kinabukasan ni VP Sara kapag nagkaroon na ng impeachment court sa Senado. Yan po ay gagawin ko ngayon. Subalit bago ko po gawin itong aking prediction, mag-explain muna po ako ng kaunti tungkol dito sa impeachment court. Unang-unang impeachment court po ay parang ICC yan, na sila po ay gagawa ng sariling rules and regulations sa procedure ng pagtakbo ng ating impeachment court. Sa ngayon po, nakikita natin na iba-ibang grupo ang nag-aagawan para maging majority sa Senado. Ang dahilan po dyan ay kung sino man ang maging majority, sila po ang maaaring gumawa ng mga rules, yung patakaran kung paano itatakbo ang impeachment ni VP Sara pag nagsimula na ang tinatawag na debate na yan. Maski ngayon po ay nag-aagawan na sila at bago pa lang talaga magkaroon pa ng investigasyon or invitation ng Senate na pumunta na ang mga nag-aakusa na mga congressmen at yung magdidepensa. Ngayon pa lang po ay gusto nang malaman ng ibang mga grupo na sila na ang gumawa ng rules. Sana po na hindi na magkaroon ng problema ang impeachment court na kagaya ng nangyari ng isang taon na nagsimula na sila subalit na hinto dahil sa final na appeal o resolution sa Supreme Court. Sana po hindi na mangyari yun ngayon. Sana po mas maayos ang mangyayari para magkaroon na ng resolution talaga sa kinabukasan ni VP Sara. Ngayon, ang condition po ni VP Sara ngayon ay impeach na po siya. Ibig sabihin na impeach siya po ay na sabi ng lower Congress natin, ng Kongreso, na merong sapat na ebidensya na siya ay dalhin sa Senado at ang Congress po ay gumawa ng tinatawag na Article of Impeachment. Ano po ba yung Article of Impeachment? Yan po ay desisyon ng Kongreso na ibigay sa Senado ang kanilang desisyon or resolution o article na nagsasabi na merong sapat na ebidensya na mag-undergo ng impeachment si VP Sara. So siya po ay impeach na. Pero pagdating sa Senado, doon po ngayon ang gagawin ang paraan para malaman kung kailangan siya ay may conviction. Ibig sabihin, yung conviction po yun ang desisyon ng impeachment court na tanggalin o hindi tanggalin si VP Sara sa kanyang posisyon. Hindi po ito ay personal na tinatawag na parusa sa akusado, si VP Sara, kundi kung ano man ang desisyon dito, kung siya ay ma-convict, ibig sabihin na siya ay tanggal na sa kanyang posisyon na hinahawakan. Yun po tinatawag na conviction. Wala pong kulong dito base doon sa impeachment court, kundi ang purpose lang po nila ay tanggalin na siya sa VP Sara at ang bilang kapalit nito ay yung pagbibigil na siya ay tumakbo sa maski namang anong posisyon sa gobyerno. Ganun po ang nangyayari kung siya po ay makonvict na siya talaga ay guilty. So, ang pagbobotohan po dito sa kauli-ulian ay ang boto ng mga Senado na convict siya na guilty or not guilty. Ang kailangan po dyan ay majority ng lahat ng mga miyembro ng Senado. O ngayon, ano po ang aking prediction? Sa tingin ko po, pag nanalo ang grupo grupo nila Senator Escudero, tsaka sila Senator Amy Marcos, huwag na natin isama yung ibang hindi pa sigurado kung ano ang iniisip nila.
sigurado po hindi may impeach si VP Sara dahil kakayanin po nila na kumuha o hugutin ang ibang mga senado. Kasi ganun po ang butuan sa tingin ko eh. Kung sino yung sa tingin nila ang majority, yun ang gagayahin nila. Subalit pag ang naging majority rito ay grupo, syempre ng dating SP, si Soto, si Lacson at saka yung grupo ng iba pa na kasama na VP Sara, sigurado po mako-convict si VP Sara at siya po ay matatanggal at siya ay magiging guilty dito sa mangyayaring impeachment. Pero ang hindi natin nalalaman ay merong ibang grupo dyan na pabalik-balik. Hindi ko lang masabi sa inyo kung sino, pero palagi ko alam na ninyo yun. Yan po ay umahanap ng paraan kung paano nila masasagip ang kanilang posisyon. Tandaan ninyo, sa isang taon, November, sa isang taon, ay filing na ng candidacy. Kaya itong mangyayari sa impeachment court ay napakalapit sa eleksyon kung sila ay gagawa ng desisyon kung sakaling guilty or not guilty si VP Sara. Ang tandaan natin na mataas pa rin po ang trust rating ni VP Sara. Kaya mas mataas po ang tsansa na ang mga nasa minority ay sumali na sa majority. At sa pakiramdam ko, okay, mas lamang po na hindi ma-convict si VP Sara sa impeachment court na ito. Tandaan niyo, ako ay hindi pro o hindi ako anti. Okay, ako maski po ang sinasabi ko na nung una pa, wala pa akong nakikitang personal sa mga pamilya ng mga Duterte. Sa pamilya naman ng mga Marcos, hindi ko po nakikita or in personal o nakausap man lang in any way ang mga Marcoses. Bilang except noon po nung ako'y bata pa, on my 20s, personal ko pong nakausap at nakilala si late Ferdinand Marcos Sr. at saka si Madam Imelda Marcos. Noon pong 20s yun. Actually, 20 years old ako, graduating class ako ng UST nung kami ay inimbita pumunta sa Malacanang. At meron po akong litrato, makikita niyo yan sa aking Facebook, na talagang nandoon ako kausap ko at kasama namin na bisita sa Malacanang tungkol naman sa issues noong panahon ng yun. Okay, let's pray for our country. Let's pray for the politicians. Let's pray for the Filipinos here and abroad, tsaka pagdasal po natin mga kabataan. God bless us all. God bless the Philippines.